Hi, ito si Lito Abadilla at ito ang aking channel. Ngayon ay pagpatuloy natin ang ating pinag-usapan sa pangatlong video na ito, Education 101, para sa kay Sara Duterte na napipisil ko para sa mga overseas Filipino workers and their families na sana ito ang ating magiging presidente sa 2022 at kung sakaling tatakbo siya, may mga batayan na tayo. Para at least yung mga sino mang tatakbo pa sa kanila, ay gamitin natin yung mga batayan na yon. Alam ko maraming mga batayan na pwedeng magamit, pero iilan lang, pipiliin lang natin para hindi tayo masyadong mahirapan sa pag-evaluate o pag-assess sa mga tumatakbong mga kandidato. Okay, so number 8 na tayo. Number 8. So number 8 na gawin nating batayan o pamantayan sa kandidato tulad ni Sara Duterte, yung impact. Anong impact ni Sara sa mga tao? So dito sa Davao City, ang impact niya sa mga mamamayan from top hanggang doon sa pinakamababang angkas ng society, doon sa mga nasa bundok, ganun. Iba talaga. Ah, dahil siguro sa simple yung lifestyle niya. Simple ang lifestyle niya. Minsan nagkamotorsiklo lang yan. Pero yung magti-t-shirt lang siya. Diba? Kita niyo may tattoo pa yan eh. Yung lifestyle niya, yung parang ordinaryo lang na kahit sino pwedeng maganon. At tapos, yung smiling siya. Kung makita mo siya, ang ganda-ganda talaga sa personal, I tell you. Ang ganda ni Sara sa personal. Mai-inlove ka talaga. At mas lalo kang mai-inlove kung makita mo yung the way she work, the way yung attitude na lumalabas. At saka makita mo, maramdaman mo yung puso niya para sa mga tao. Maramdaman mo. Kung sensitive ka, may ano ka, uh, yung mapanuri yung ano mo, makikita mo, you will come to admire the person. Yeah, and I admire her very much. Kahit hindi ako napalapit talaga sa kanya, na yung close sa kanya at nakausap, wala talagang ganun. Observer lang talaga ako. Observer lang. Ordinaryong tao mula sa Digos na nagkataon lang na natatrabaho sa Davao for a long, long time. Since the time yung tatay niya naging mayor ng siyudad ng Davao. At ako yung isa sa mga mahiling mamasyal na nakabenefit sa development at security at saka peace ng Davao. Kaya hanggang alas 3, alas 4, dyan yan yung oras na uwi ako. Kaya madalas nakasunglasses ako pag nagtatrabaho. Anyway, so yung impact niya, um, malalim, mahal siya ng mga taong bayan, ng mga taga Davao. Kahit nga sa mga sundalo she gains so much respect from the ranking officials ng armed forces at ng mga sundalo sa task force Davao. Hindi ka pa nakarinig ng na may sundalong nagpasaway sa city of Davao. Wala kang marinig na ganun because alam ng mga sundalo, alam ng mga military officials kung sino si Mayor Sara. Yeah. She commands respect actually. So yung impact malalim. Number 9, si Inday Sara, hindi lang siya leader, manager pa. Manager pa. Itong dalawang ito, yung leadership at saka managerial na yung sa management na type, nakukumbine sa katauhan ni Sara to. So, talagang nakaka-inspire si Sara. She inspired people. She inspired people, pinakikilos niya ang gobyerno na may kakayahan actually, may kapasidad at abilidad upang maabot o makamit ng mga Davaoenyo ang kagandahan ng serbisyo at mga programa ng Davao. Yeah. Kaya kahit nga kami na taga Digos o yung ibang mga karatig bayan, kahit doon sa mga malalayo,
Pag nakarating yan yung pasyente nila sa Davao at nakapasok sa SPMC yan, 0-0 yan. Naalala ko yung kaibigan ko na yung anak niya ay na-disgrasya sa bote. Tapos grabe yung yung mga maliliit na mga veins na putol niya. Grabe, ang laki. Ang sabi nga ng doktor, this will cost $1 million to operate para ibalik sa Just imagine pa, after ng almost 9 hours na pag-opera sa kanyang anak na babae, ang nabayaran niya mukhang 65,000 lang out of 1.3 million na bayaran sana. Tapos pagdating niya doon sa dahil taga Davao City siya, paglabas niya, kunti na lang ang minabayaran niya. Almost a zero. Pero sabi niya, idodonate ko na lang kasi nahiya na ako eh. So, ganyan katindi si Sarah pag nag-isip. Parang tatay niya. Na kung maaari, walang gastusin yung tao. Mayaman man o mahirap, basta pag pumapasok sa SPMC. Kaya nga nabigla ako eh, kasi yung naalala nyo yung sa PhilHealth na malaki ang budget sa SPMC. Ang daming mga taga Manila nila alam na hindi ang PGH ang pinakamalaki ngayon. SPMC ang pinakamalaki. Very competent. Ang ganda pa. Ang linis-linis. Na may kapasidad ng almost 1,800 o 1,700 na beds. Talagang maganda. Tapos 0-0 pa. Naging model yan. Kaya kami, enjoy kami dyan sa... Kaya lang makita mo yung mga tao, siyempre gustong ma-accommodate doon sa hospital na yun. Siyempre ang pila din, grabe din. Pila para mag-apply at magpareserba. Ganyan katindi. Okay. So, ganito kaganda yung service at programa na ginagawa ng City Government of Davao under Mayor Sara Duterte. So, mula sa kanyang ama hanggang sa kanya, kita mo naman ang City of Davao na lalong tumataas yung kita, yung income niya. Bakit ganito? Kasi ang mga tao, lalo na mga negosyante, yung mga yayaman hanggat sa baba, nagbabayad talaga ng buwis. Talaga nagbabayad ng buwis. Bakit? Kasi may nakikita eh. Tapos, masaya ang mga Davaoenyo nyo na makikita yung mga projects at walang pangalan nakalagay doon initiated by. Walang ganun. Ang alam lang talaga ng Davaoenyo, sino yung nakaupo, yun ang nag-i-initiate. Wala nga lang pangalan. So, it's a kind of a culture na sa Davao. Marami nga eh. Dito, no smoking talaga. Christmas, walang paputok talaga. Kaya marami din nagagalit may nagagalit din sa mga Duterte kasi nasisira yung old culture na ganito. Pero for the sake of health, na walang makasakit, walang madisgrasya, sumusunod na lang kasi strong-willed talaga yung mayor. Kahit si President Duterte, strong-willed yun siya. Kaya pag sinabi niyang may punishment ka, papanisan ka talaga. Ganyan katindi. Okay? Naalala nyo yung naninigarilyo na foreigner na pinapakain yung mga yung mga naiwang mga grabe yun. Kay Sara naman, wala namang ganun, pero makita mo si Sara na talagang seryoso at talagang seryoso maliban sa prangka, pero hindi siya nagmumura, hindi siya bastos, prangka lang talaga siya. So kung ano marinig mo, tanggapin mo. Kung ano yung makita mo sa kanya, yun talaga makikita mo sa kanya. Wala nang duplicity, walang hypocrisy. So that's how I love Sara Duterte bilang mayor at saka bilang tao. Okay. Number 10, i-connect ko lang siya dahil ang number 10 na batayan, si Sara ay may self-control. Actually, meron siyang self-control. So, marunong siyang tumanggap ng kritisismo. I tell you. Basta sa paraan na
totoo yung sinasabi mo. Yeah, handa siyang ano, no? Handa siyang tanggapin at saka baguhin kung kailangang baguhin. Kung di man kaya, ay talagang sabihin niya na nagkamali, so nagkamali ako. So, hindi niya pinapasa yung mga ano, yung mga kapalpakan. Pagpalpak, hahawakan niya yan. That's how she was formed as a woman and as a leader. Yung accountability, matindi. Pero yung self-control niya matindi, ha. Ah, halimbawa, pag fake news ka, titirahin mo siya at pinifake mo siya. So, ingat ka din kasi pag sumagot yan dahil fake news ka, mapapahiya ka din. Tapos ang supporters ni Sarah, grabe. Parang mga bubuyog, parang mga bees, ang dami, nagsuswarm talaga. Kaya pag tinira mo yan, hindi na siyang salita, mga followers na lang sasalita for her. Okay? So, ito yung attitude ni Sarah pagdating sa self-control. Talagang hindi siya madada sa politika. Kaya gusto niya trabaho lang. Trabaho lang. Yan talaga ang ano niya. Pero pag tinira mo siya, bantayan mo. Kasi pag hindi totoo, re-resbakan talaga. Papahiya ka talaga niya. Yeah. Pero wala lang cushing, walang ganun. Okay. So number 10 na batayan yun, ha. Tandaan nyo yun. Number 11, yung what you see is what you get. Pero naiiba siya sa kanyang ama dahil hindi siya nagmamura. So, pwede i-connect natin sa number 10. Pwedeng doon na lang. Na-explain ko na kanina. Okay? So, at least makilala ninyo na walang paikot-ikot si Sarah. Hindi mahilig sa paikot-ikot. At ayaw niya ng sinungaling at ayaw niya ng yung gagamitin siya sa hindi maganda. Yeah. Because Sarah will really tell people or the media or the public or the social media na pag talagang niloko mo siya, talagang sasabihin niya. At pag nag-pretend ka naman, mapapahiya ka pa din. Pero pag straight ka, tapos wala kang tinatawag kay Sarah also, ma-expose talaga sa sarili niya. That's how she is. So magandang batayan yan. Ang number 12 na batayan natin, yung decision making niya. Decisive si Sarah. Decisive siya. Alam niya kung anong sasabihin niya. At pag nagde-decision siya, nakabase talaga yan sa hard facts. Nakabase sa dapat gawin, sa mga plano. Kaya pag pina-implement niya yan, talagang may will siya. Kaya pag matamaan talaga, ang dapat tamaan, talagang she will take full responsibility of doing it. Kaya maunawaan siya ng mga taong bayan. Yeah. Kahit nasa road widening magrereklamo ka pero wala kang choice kasi makita mo na ang widening sa loob ng syudad kasi masikip na yung daanan is for the benefit of the people. So, mapagbudong hininga ka na. Yeah. Yung para sa mga tao ito Yeah. Tapos yung dati na may mga baha na lugar, talagang sinisikap niya na i-ano siya para malesen yung impact ng baha pag masyadong malakas ang ulan. Diyan siya nalulungkot Kasi pag matindi yung ulan kalakas, grabe talaga magbabaha talaga sa Davao. Sa bahagi na maraming mga sasakyan na mas stranded at mga taong mas stranded din. Siguro dahil dumami na talaga mga tao sa Davao. Ang dami ng taga Maynila na taga Luzon na nakatira na sa Davao Mula nang umupo si Duterte. Lalo kami nagsikip sa traffic. And we take that consideration na maraming mga tao na gusto talagang tumira sa Davao kasi secured ka. Talagang secured ka. Even me na hindi talaga taga Davao, taga Digos City ako, pero secured talaga ako sa Davao. Alam ko na with the current mayor o kahit ang presidente, isama mo na yung presidente, I'm secured. Confident ako. At peace ako sa sarili ko. Okay? Tapos,
Yung decision making niya talagang matindi. Tsaka yung political will. Diyan parehas lang ng tatay niya. Yung political will. Ang tindi. Ito yung hinahanap natin sa bansang Pilipinas na sana lahat ng mga politicians ay may political will. Yun bang masaktan sila, dahil mamatamaan sila, pero gagawin nila dahil yun ang nararapat. Yun ang dapat gawin. So, ganyan kabigat. Number 13. Yung sinasabi, may mga bagay na hindi nyo rin alam. Si Sarah ay isang colonel ng Reserve Armed Forces of the Philippines. Colonel yan. At may natutunan siya sa buhay ng mga sundalo. Yung honor, yung discipline, integrity, yung respect, yung mga ganyan. So, natutunan niya yan. Yung mga klaseng ito. Kaya makita mo si staff. Talaga makita mo yung bearing niya. Yeah. Though reserved siya, no? She deserved to be colonel sa armed forces. Kung maaari nga lang, maging general yan sa reserve. So, kung makita mo, kahit sa among ranking officials ng armed forces o sa mga pulis, makita mo yung respeto ng mga naka-uniform. Believe ka talaga. Bibelieve ka. Tapos ang nakatuwa, pag dumadaan siya sa parang pass-in review, kasama niya yung baby niya, nalakad silang dalawa. Matatawa ka. But that's how she is. Okay? Number 14 na batayan. Sige. Si Sarah, kahit na marami siyang natutunang magagandang prinsipyo mula sa kanyang ama, ay may sariling pag-iisip, sinabi ko yan kanina, desisyon at paninindigan. So parang parang connected lahat, parang connected yung mga sinasabi ko kanina. Pwede niyong putulin yung mga iilan sa pwede niyong i-connect na lang siya. Pero sineseparate ko lang siya para at least kung ma-confuse yung ibang mga nakikinig ngayon, at least makita niya, ito 1, 2, 3 hanggang number 14. Parang ganon. Pero pag magaling ka na talaga, matalino ka talaga, pwede mo siyang pag-isahin. So parang redundant yung sasabihin ko. Pero at least, kinaklaro ko lang na pwede itong gawing batayan na may prinsipyo talaga siya mula sa kanyang ama. Hindi siya total duplicate ni Digong. Unique sila sa isa't isa. Duterte is unique. Si President Duterte is unique. Sara is unique. No? Marami silang common, pero hindi sila makatulad. Ang maganda kasi tingnan dito sa mag-ama, bakit gusto ko si Sara ang papalit kay President Duterte, kay Tatay Digong. Ganito, ang kahinaan ng ama ay kalakasan ng anak. At ang kahinaan ng anak, kalakasan ng ama. Sana may paliwanag natin yan sa sa ibang episode, pero gusto ko ipaliwanag yan. Nagko-complement talaga. Nagko-complement. Kung si President Duterte ay hindi articulate, dahil hindi siya mahilig talaga sa dada si President Duterte. He talks from the heart. Kaya walang script yan. Kaya sa mga disente, talagang ayaw siyang tanggapin sa ganung klaseng na kasi kahit ano sasabihin niya, tapos detso siya, matamaan, parang ganon. Si Sara, talagang kalmado, pero from the heart pa din. Pero blow by blow siya, siya, at hindi siya nang babastos. Paprangkahan ka lang kung sakaling prangka ka o kung bastos ka, expect ka din ng prangkahan na usapan na talagang magpiperiod ka. Kasi tuhanan ka talaga ni Sara. The way I assess her sa kanyang pagkatao sa ganitong attitude. Okay? Kaya ito lang muna ang mga iilan nating batayan na pwede nyo i-connect yung ibang numbers sa isang kung nakita nyo na pare-pareho lang. Ginawa ko lang siyang simple para at least ito naman ay para sa medyo mahihirapang umunawa.
Kaya kailangan ay hindi ko pwedeng pag-isahin yung ibang mga numbers. So, hanggang 14 na batayan. So, kung sakaling mang tatakbo siya sa pagkapangulo, para sa mga OFWs and families, sana siya ang piliin nyo. I bet, di kayo magsisisi. This woman walks the talk. Maraming salamat po sa atin at huwag kalimutan mag-subscribe. Ring the bell, mag-like, mag-comment, tapos i-share ninyo. Maraming salamat po.